Hinamak na manugang. Kabanata 631. Ang bibig ni Wasali ay kalahating bukas, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Gayunpaman, wala siyang masabi kahit isang salita ng rebuttal. Walang sinuman ang naglakas loob na magpanggap na isang big shot na sum-ira sa gruesome ghost sect. Dahil wala sa mga taong naging kaaway ng gruesome ghost sect ang may magandang wakas. Ang kasalukuyang sect chief, si Ku Fei, ay nakahanap ng bagong backer at bumalik sa karagatan. Nagpakalat pa siya ng chismis kung saan-saan, sinabing gusto niyang maghiganti para sa King of Ghosts, at gusto niyang patayin ang buong pamilya ng kanyang mga kaaway. Kung sino man ang Hangul ay lalabas at magpapanggap na isang big shot na sum-ira sa gruesome ghost sect. Katumbas ito ng paglalagay ng label na paghahanap ng kamatayan sa kanilang mga ulo, naghihintay para sa mga tao ng gruesome ghost sect na dumagsa at gumamit ng lahat ng uri ng mapanlinlang na paraan upang maghiganti. Sa mundong ito, mayroon lamang Alex Dixon. Natulala si Wasali sa mismong lugar. Nablangko ang isip niya ng ilang segundo, at hindi maiwasang manginig ng bahagya ang katawan niya. Kung si Alex Dixon talaga, kung gusto siyang patayin ng kabilang partido ngayon, wala itong pinagkaiba sa pagkurot ng langgam hanggang mamatay. No wonder hindi man lang kumurap ang kabilang partido nang itutok niya ang sibat sa ulo ni Alex Dixon. Dahil sa mga mata ni Alex Dixon, ang sibat ay isang laruan lamang ng bata. Paano niya kaya siya papatayin? Sa pag-iisip nito, natarante si Wasali. Ang kanyang mukha ay naging mapatla at berde, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Habang si Wasali ay naglakas loob at gustong kumilos na duwag, biglang nagmula sa gilid ang boses ni Basong. Haha, Teryo magbiro tayo. Ang sarap buhayin ang atmosphere. Gabi na, bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga. Bumalik sa katinoan si Wasali at galit na tumingin kay Alex Dixon. Kung talagang pinatay ng maliit na brat na ito ang King of Ghosts at inalis ang mga big shot ng gruesome ghost sect, paano siya magiging bodyguard sa ilalim ni Ang Shanming, ang basurang ito? Tiyak na nagsasalita siya ng malalaking salita. Gayunpaman, natatakot pa rin siya. Hindi na siya naglakas loob na magsabi ng mas masasamang salita kay Alex Dixon. Kasabay ng malamig na ungol, tumalikod siya at umalis. Binigyan ni Basong si Alex Dixon ng makahulugang tingin, saka tumalikod at umalis din. Habang naglalakad siya, bumulong siya sa kanyang tagasunod, "Go and investigate this bodyguard of Ang Shanming. Kahit anong paraan ang gamitin mo, ibunyag mo ang background niya para sa akin." Isa-isa ring naghiwa-hiwalay ang mga taong nakapaligid sa kanila. Maraming tao ang nag-aalinlangan. Sa pagtingin lang sa ordinaryong anyo ni Alex Dixon, mapatay na kaya niya ang sikat na hari ng ghost. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga tao, sa wakas ay lumuwag ang tense nerves ni Ang Shanming, at ang kanyang saloobin kay Alex Dixon ay naging mas magalang. Wala siyang pagdududa sa sinabi ni Alex Dixon. Paanong ang isang tao na maaaring umatras mula sa gitna ng bomba nang walang kahit isang hibla ng buhok ay nasugatan ay hindi isang malaking pagbaril na pumatay sa King of Ghosts? Maingat na ibinigay ni Ang Shanming ang kanyang silid at hiniling na manatili si Alex Dixon. Hindi tumanggi si Alex Dixon. Matapos ilagay ang kanyang mga bagahe, lumabas siya para mamasyal at bumili ng mga halamang gamot. Pagkapasok sa kwarto ay isinara niya ang kanyang pinto at hindi na lumabas. Nagtanim siya sa silid at nagpino ng kanilang repairing ointment. Naghanda siyang ibigay ang mga ito kina Chen Xiaojiao at Elder Shou. Hindi man lang siya nag-abalang dumalo sa welcome dinner na inorganisa ng baklan. Ang ganitong uri ng low-end na pagtitipon ay walang iba kundi isang grupo ng mga tao na nambobola sa isa't isa. Wala siyang interes dito. Kinaumagahan, 12-dosenang magarang sasakyan ang nakahanay sa mahabang snake formation, naghihintay sa labas ng hotel para kunin ang mga bisita at dalhin sila sa auction house. Sa pasukan ng hotel, dalawang hanay ng mga miyembro ng koponan ng armed forces na nakaitim at maayos ang pananamit ay nakatayo sa maayos na paraan, na nagbukas ng daan para sa mga bisita. Ang mataong kalye mula kahapon ay naging walang laman. Para salubungin ang mga panauhin, nilisan na ng baklan ang lugar kaninang madaling araw at nagbukas ng isang espesyal na kalsada sa White River City.
Maging ang alkalde at ang malalaking larawan ng White River City ay personal na pumunta sa dalawang gilid ng kalsada upang salubungin ang mga panauhin. Ang gayong napakalaking momentum ay sapat na upang mapasinghap ang mga tao sa pagkamangha. Sumakay si Alex Dixon sa kotse at sinulyapan ang mga miyembro ng Armed Forces team na nakatayo sa magkabilang gilid ng kalye. Hindi niya maiwasang mangyari sumimangot. Isa lang itong baklan. Paano sila magkakaroon ng napakaraming kapangyarihan at impluwensya sa White River City? Maging ang Angshan clan ay may malaking kapangyarihan at prestihiyo sa Yangmeng City. Karaniwang pinananatiling mababa ang profile nila sa lungsod. Hindi sila kasing impluwensya ng Ba family sa White River City. Ang mahahabang ahas na mga mamahaling sasakyan ay pawang mga itim na sasakyang pangnegosyo. Mula sa kalye hanggang sa dulo ng kalye, ito ay sapat na upang ipakita ang yaman ng Ba family. Walang harang ang daan. Matapos ang mahigit 40 minutong pagmamaneho, sa wakas ay nakarating sila sa isang tahimik na mansyon sa tabi ng ilog. Golden Osmanthus Garden. Ang manor na nakatayo sa tabi ng ilog ay maluho at engrandi, at ang halimuyak ng Osmanthus ay umalangaw sa hangin. Ito ang pribadong pag-aari ng Ba family, at isa rin ito sa mga pinakamarangyang auction house sa Mian Realm. Bumaba si Alex Dixon sa sasakyan, at isang matamis na amoy ng mga bulaklak ng Osmanthus ang hamihip sa simoy ng ilog. Marami ng bisita ang nagkukumpulan sa pasukan. Marami sa kanila ang magkakilala, at nakikipag-chat sa 2 at 3. Nang maglalakad na sana siya pasulong, isang malutong na tunog ang nagmula sa kanyang tabi. Huwag kang gagalaw. Tumingon si Alex Dixon at naamoy ang isang mabangong halimuyak ng dalaga. Kinuha ni Chen Xiaojiao ang isang silk na panyo at pinunasan ang kanyang mukha ng ilang beses. She pouted and said, si Master Dixon pa rin. Hindi niya alam na may Osmanthus siya sa mukha. Ang kanyang ngiti ay inosente at cute, at ang kanyang mga matingkad na mata ay kumikislap. Hindi napigilan ni Alex Dixon na gumaan ang pakiramdam. Umiti din siya. Hindi niya alam na nasa Jinling pala ang asawa niya. Anong ginagawa niya ngayon? Gumamit ng panyo si Chen Xiaojiao upang tulungan siyang alisin ang mga bulaklak ng Osmanthus sa kanyang mukha at maingat na iniligpit ang panyo. Nakita rin ng ilang kilalang panauhin si Ang Shanming at agad na lumapit sa kanya upang batiin. Bilang miyembro ng bodyguard, naghihintay si Alex Dixon sa tabi ng iba pa. Sa oras na ito, tumakbo ng paikot si Chen Xiaojiao at nag-aalalang sinabi, Kuya Alex, nakita mo ba ang aking panyo? Ngayon lang yan. Natigilan si Alex Dixon. Oo, nawawala ang panyo ko. Sabik na sabik si Chen Xiaojiao kaya namula ang mukha niya at puno ng pawis ang noo. Nakita ni Alex Dixon na sabik siya kaya tumakbo siya ng paikot-ikot at hindi napigil ang tumawa. Di ba panyo lang? Bakit hindi ka bumili ng isa pa? Tinadyakan ni Chen Xiaojiao ang kanyang paa at sinabing, syempre hindi. Ang panyo na iyon ay iba sa ibang bagay. Gusto ko iyon. Anong pinagkaiba nito? Di ba panyo lang para magpunas ng pawis? Sabi ni Alex Dixon. Nakita ni Chen Xiaojiao na tila wala siyang pakialam, kaya galit niyang inabot at kinurot siya. Hindi mo lang naiintindihan. Anyway, napaka-importante sa akin ang panyo na yan. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at tumakbo, patuloy na hinanap ang account. Tumakbo si Chen Xiaojiao habang nagmumura sa kanyang puso. Ang panyo na iyon ang tinulungan niyang panasan ang mukha niya kanina lang. Nagkaroon ito ng commemorative meaning. Paano ito magiging katulad ng isa pang panyo? Talagang tanga si Kuya Alex. Huminga ng malalim si Alex Dixon at hinawakan ang kanyang baywang. Matagal na niyang hindi nakikita ang babaeng ito, ngunit medyo bumuti ang kanyang martial arts skills. Ang lakas ng kamay na ito ay hindi maliit, at maaari talaga itong kurutin at saktan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nakikita ng sirang panyo. Sa karamihan, maaari siyang bumili ng isang kahon sa isang tiyak na website ng kayamanan at gamitin ito ng dahan-dahan. Si Ang Shanming ay napapaligiran ng kanilang mga amo, sinusubukang pasayahin sila. Kinailangan niyang kagatin ang bala at aliwin sila. Tumayo si Alex Dixon sa gilid. Nang makitang hindi pa sila opisyal na nakapasok, tumalikod siya at pumunta sa washroom.
Ang washroom ay nasa kaliwang bahagi ng Golden Osmanthus Garden, na dumadaan sa isang hardin ng mga bulaklak ng osmanthus. Ang pamilya ba ay mayaman at kahanga-hanga. Maging ang banyo ay pinalamutian ng marangya, para silang natatakot na walang makaalam na mayaman ang kanilang pamilya. Pagkalabas ni Alex Dixon sa banyo, lumiko siya at biglang napatigil sa paglalakad. Sa sulok ay nakatayo ang isang babae na may lilang belo sa kanyang ulo. Mukhang hinihintay siya nito. Bagamat hindi maaninag ang mukha ng babae, may pinong halimuyak na nagmumula sa kanyang katawan. Ang kanyang figure ay kaaya-aya at puno. Kabanata 632. Tiningnan siya ni Alex Dixon mula ulo hanggang paa at nagtanong, "Ano ang gusto mo sa akin?" Hinubad ng babae ang kanyang saplot at ipinakita ang magandang mukha, ngunit medyo haggard ang kanyang ekspresyon. Tumingin si Alex Dixon at nakilala ang babaeng ito ay asawa ni Washali. Mabilis siyang napasulyap sa kanya sa loob ng sasakyan kahapon. Namumula ang mata ng babae. Bigla siyang lumuhad sa harapan niya. "Master Dixon, may itatanong ako sa iyo." Lumuhad siya sa harap ni Alex Dixon habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Para siyang begonia na may hamog sa mukha, at sapat na yun para maawa ang isang lalaki sa kanya. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon na sinabi niya, "Napakaikli ng oras ko, kaya mas mabuting sabihin mo ang gusto mong sabihin." Kinagat ng babae ang kanyang mga ngipin, tumayo at sinabi, "Master Dixon, gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong tanggalin si Washali. Siya ang kaaway ng aking ama, at gusto kong laging maghiganti para sa aking pamilya." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Bakit kita tutulungan?" Nagpa siya ang babae at sinabing, "Ang pangalan ko ay Ruan Lingshu. Anak ako ng dating pangulo ng Fifth Son, si Ruan Xiong. Ang aking ama ay pinatay ni Washali. Hanggat tinutulungan ako ni Master Dixon na maghiganti, ako papatayin ko, si Washali sa auction, papayag akong maging alipin mo." Gayon din, ang lakas ng ating Five Yang Association. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Angshan Clan, ang katimugang rehiyon ay malawak. Mayroong mahigit 5,000 minahan ng ginto, pilak, quartz, at karbon. Hanggat Master si Dixon ay handang tumulong, ang aking kapatid ay magiging presidente ng Five Yang Association mula ngayon. Ang Five Yang Association ay nasa ilalim ng utos ni Master Dixon. Ang ganitong kondisyon ay katumbas ng pagbibigay ng katimugang rehiyon kay Alex Dixon. Ang Wuyang Association ay magiging teritoryo din ni Alex Dixon. Higit pa rito, sa pagdaragdag ng isang kagandahang tulad niya, ang mga kondisyon ay talagang mapagbigay. Ang kapangyarihan, kayamanan, at kagandahan ay ibinigay lahat sa kanya. Kahit sinong lalaki ay matutukso nito. Pagkatapos magsalita ni Ruan Lingshu, tumingin siya kay Alex Dixon na may pag-asa. Siya ay naglagay ng isang mabigat na taya. Basta si Alex Dixon ang big shot na pumatay kay King of Ghost, siguradong mapapatay niya si Washali. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang sinasabing, "Mukhang maganda ang kondisyon, pero limitado lang ito sa iba. Hindi ako interesado. Ang auction ay hindi pa nagsisimula. Hindi na kailangan niyang patayin si Washali para sa isang Five Sun gathering. Ang layunin niya sa pagpunta sa White River City ay ang Ba family. Para na rin sa kapakanan ng pakikipagsabuatan sa mga bandido para agawin ang mga Jadestone sa auction. Kung namatay si Washali ngayon, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan, at hindi nagagawa ng auction ng maayos ang auction." Bukod dito, ang lakas ng isang Five Yang meeting ay wala sa kanyang paningin. Naninigas ang ekspresyon ni Ruan Lingshu. Hindi niya akalain na tatanggihan siya ni Alex Dixon. Diretso ang tingin ni Alex Dixon at lumagpas sa kanya nang hindi man lang siya tinitingnan. Sa kanyang likuran, isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa magandang mukha ni Ruan Lingshu. Si Washali ay protektado ng isang eksperto, kaya wala siyang magawa. Tila ang kanyang pagnanais na maghiganti para sa pamilya Ruan ay muling mawawala ng kabuluhan. Malungkot na bumuntong hininga si Ruan Lingshu at itinaas ang kanyang ulo upang sabihin, "Master Dixon, sa iyo ang bagay na ito, tama ba?" "Ano?" Tumingon si Alex Dixon. Si Ruan Lingshu ay may hawak na panyo at naglakad sa harap niya. "Kanina ko lang pinulot sa ilalim ng puno.
Nakita kong ginamit yun ng babaeng kasama mo kanina. Sa kanya daw. Pakibalik sa kanya para sa akin. May ilang osmanthus na bulaklak sa puting panyo. Inabot ni Alex Dixon para kunin ito at nakitang ito ang hinahanap ni Chen Xiaojiao. Malungkot na sinabi ni Ruan Lingshu, ngayon ay naparito ako para hanapin ka. Sana ay may lihim sa akin ni Master Dixon. Aalisin siya ni Lingshu ngayon. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling ito, narinig niya ang mahinang boses ni Alex Dixon. Balita ko naging paylay na ang kapatid mo. Naninigas ang ekspresyon ni Ruan Lingshu. Tumingon siya at tumango na may malungkot na ekspresyon. Nabali ang mga litid ng kanyang nakababatang kapatid at nabuhay ito ng mas masahol pa sa isang aso. Iniligtas ni Washali ang buhay ng kanyang kapatid para sa kapakanan ng kahihiyan sa kanyang araw-araw. Walang ekspresyong iniabot ni Alex Dixon ang isang maliit na kahon. Wala akong utang na loob sa isang babae, kaya pantay kami. Ito ay, walang kamalay-malay na kinuha ni Ruan Lingshu ang kahon na may nagulat na ekspresyon. Ang maliit na kahon sa kanyang kamay ay kasing laki lamang ng kahon ng posporo at naglalabas ng mahinang halimuyak na panggamot. Hindi niya napigil ang buksan ang kahon, at isang halimuyak na panggamot ang sumalubong sa kanyang mukha. Ang pag-amoy nito ay nagpapagising sa kanyang isipan, at ang kanyang espiritu ay nabuhayan ng loob. Tatawagan na sana ni Ruan Lingshu si Alex Dixon at tanungin kung anong gamot ito nang tumangala siya at walang nakitang tao. Nang bumalik si Alex Dixon sa pasukan ng manor, nakita niya si Chen Xiaojiao na nakaupo sa ilalim ng puno, malungkot na sinisipa ang isang bato. Basa ng pawis ang putol na buhok sa kanyang noo at dam-aikit sa kanyang mukha. He found it funny and walked over to ask, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba panyo lang? Malungkot na tinitigan siya ni Chen Xiaojiao at sinabing, matagal ko nang hinanap ito ngunit hindi ko pa rin makita. Malamig pa rin ang sinasabi mo rito. Kayong mga lalaki ay malaking trotters ng baboy at walang alam. Umiling si Alex Dixon at inilabas ang panyo. Hinawakan niya ang isang sulok at iwinagayway iyon sa harap niya. Ngayon tinatawag mo pa akong baboy trotters. Yung panyo ko. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Xiaojiao at agad siyang napasigaw sa gulat at inagaw ang panyo. Alex Dixon crossed his arms at nagkibit balikat na nakangiti. Tumangala si Chen Xiaojiao sa kanya at bumili ng tibok ng kanyang puso. Mabilis niyang itinago ang panyo. Pagkatapos umalis sa Mian Realm, gusto niyang bumalik sa Haicheng. Hindi niya alam kung kailan niya muling makikilala si Alex Dixon. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panyo na ito sa kanya. Salamat, Kuya Alex. Biglang tumayo si Chen Xiaojiao at hinawakan ang kanyang mukha sa bilis ng kidlat. May malambot na haplos, at mabango pa. Natigilan si Alex Dixon. Bumalik din sa katinoan si Chen Xiaojiao at namula ang kanyang magandang mukha. Ano ang ginagawa niya ngayon? Siya ay masyadong masaya sa isang sandali at talagang hinalikan si Alex Dixon. Boom! Isang kidlat ang sumabog sa ulo ni Chen Xiaojiao. Siya ay ganap na nataranta at hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay at paa. Kuya Alex, kanina lang, nagpapasalamat lang ako sa'yo. Ikaw. Huwag mong intindihin. Siya, na palaging prangka sa kanyang mga salita, ay hindi makapagsalita kahit isang salita. Umiti ng mapait si Alex Dixon. Ano pa ang masasabi niya? Pupunta ako at titingnan. Nais ni Chen Xiaojiao na makapaghukay siya ng butas at magtatago sa loob. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan para makatakas. Pagtingin sa likod ni Chen Xiaojiao na tila tumatakas, hindi rin nakaimik si Alex Dixon. Pero hanggat natagpuan niya ang panyo, ayos lang basta masaya siya. Biglang nagkagulo sa pinto. Dalawang mahahabang Rolls-Royce luxury cars ang dahan-daang nagmaneho papunta sa entrance ng manor. Dumagsa ang karamihan. Nandito na ang mga tao sa Pharmacist Pavilion. Lahat, tara na dali. Hindi ko inaasahan na darating talaga ang Pharmacist Pavilion. We were lucky this time. Mayroon ding mga tao mula sa 4 na malalaking pamilya ng Yan Capital. Napapikit si Alex Dixon at tumingin sa dalawang luxury cars. Wala siyang alam tungkol sa Pharmacist Pavilion, ngunit bigla niyang marinig ang mga salitang 4 na malaking pamilya ng Yan Capital, agad siyang naging interesado.
Hindi niya akalain na may mula sa yan capital na sasali sa auction. Sinong pamilya ang darating sa pagkakataong ito? Maaaring ito ay isang taong pamilyar sa kanya. Narinig kaya ni Su Chingcheng ang hangin at talagang sinundan siya dito. Kabanata 633. Ilang bodyguard ang humakbang at magalang na naglatag ng red carpet sa harap ng sasakyan. Mahigit 100 miyembro ng koponan ng sandatahang lakas ay agad na tumangala sa magkabilang panig upang salubungin ang mga panauhin. Bilang receptionist, lumakad din si Basung na may ngiti sa kanyang mukha at tinanggap ang mga bisita. Saglit, ang atensyon ng karamihan sa pasukan ay naakit ng 2 bisita na nagmula sa Yanxia territory. Sa wakas ay nakalabas na si Ang Shanming sa social gathering. Naglakad siya na may pawis sa buong mukha. Nang iangat niya ang ulo niya at makita ang mamahaling sasakyan, sinabi niya kay Alex Dixon, "Drillmaster Dixon, kanina lang ako nagtanong. Hindi ko inaasahan na magpapadala ang Ba family ng invitation letter sa Pharmacist Pavilion ng Yanxia. Alam mo ba ang tungkol sa organisasyong ito?" Pharmacist Pavilion, anong organisasyon ito? Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Mabilis na ipinaliwanag ni Ang Shanming, ang Pharmacist Pavilion ay isang sinaunang organisasyon ng TCM sa Yanxia. Mayroon itong ilang daang taon ng kasaysayan, ngunit napakababa ng profile nila sa Yanxia, ngunit sikat sila sa ating rehiyon ng Nanyang. Maraming mayayaman at ang mga makapangyarihang tao ay nais na hilingin sa kanila na gamutin ang kanilang karamdaman kung hindi sila namatay kaagad sa isang malubhang sakit, kailangan nilang makipag-appointment ng hindi bababa sa kalahating taon. Ganun ba? Alex Dixon naghanap sa kanyang isip at nagkaroon ng ilang impression. Noong nasa Yan capital pa siya, malabo niyang narinig na binanggit ng mga tao ang Pharmacist Pavilion. Gayunpaman, ang reputasyon ng National Clinic sa Yan capital ay napakahusay. Idinagdag ang katotohanan na ang Pharmacist Pavilion ay gumawa ng mga bagay na lihim, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito. Malabo niyang naalala ang pangunahing negosyo ng Pharmacist Pavilion ay ang paggawa ng mga tabletas at paggawa ng gamot. Pangalawa ang paggamot. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse, at bumaba sa kotse ang isang binata na nakaasol na Zhongshan suit. Bumaba mula sa kabilang sasakyan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may magandang tindig. Siya ay may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha at nasa mataas na espiritu. Pambihira ang ugali niya. Nang makita ni Alex Dixon ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, nagulat siya. Bakit nandito rin si Jiang Shuaimang? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na bumaba sa sasakyan ay si Jiang Shuaimang. Hindi niya nakita si Alex Dixon. Nakangiti siya at naglalakad pasulong habang tumatango sa mga tao sa paligid niya. Napakabait niya at mukhang matagumpay na tao. Puno ng ngiti ang mukha ni Basung. Pumunta siya sa harap at nakipagkamay sa kanilang dalawa. Ang kanyang dila ay napakatalino sa wikang Flame Summer. Kayong dalawa ay naimbitahan na lumahok sa auction ng Ba family. Malaking karangalan ng ating Ba na makasama kayong dalawa dito. Mas naging maunlad din ang White River City. Napanatili pa rin ni Jiang Shuaimang ang kanyang marangal na anyo. Umiti siya ng matikas at sinabing, "Karangalan ko na makatanggap ng imbitasyon mula sa Ba family ng White River City. Ang aking Jiang family ay lubos na napupuri at pinarangalan. Masyadong magalang si President Jiang. Isa ka sa 4 na malalaking pamilya sa Yan capital. Matagal ka na naming hinihintay ni Deputy Zhao Pavilion Master mula sa Pharmacist Pavilion. Ang iilan sa kanila ay nambobola sa isa't isa. Ang Pharmacist Pavilion ay sikat sa rehiyon ng Southern Ocean. Karaniwan silang naninirahan sa pag-iisa at bihirang lumabas. Ngayon, talagang nagpapadala sila ng isang tao na dumalo sa pulong. Paano kaya binitawan ng karamihan ang pagkakataong ito? Lahat sila ay sabik na pinalibutan sila. Vice Zhao, Pavilion Master, maaari ko bang tanungin kung ang iyong pavilion ay gusto pa bang magbukas ng isang klinika ngayong taon? Inaasahan ng dati mong karamdaman ang aking ama sa pagpapagamot sa iyong pavilion. Vice Zhao, Pavilion Master, pakitingnan ang race eta na ito para sa akin. Ano pang sangkap ng gamot ang kailangan mo? Ang Great Young Returning Wine ng iyong pavilion ay tunay na isang kamanghamanghang gamot ng kasalukuyang mundo. Ako ay pinalad na bumili ng isang bote sa presyo
Siguro kung ang iyong pavilion ay ibebenta pa rin ito sa labas ng mundo ngayong taon. Ang daming pumulibot sa kanilang dalawa. Lahat sila ay sabay-sabay na nagtatanong, at ang kanilang mga ekspresyon ay walang katumbas na paggalang. Biglang lumabas si Chen Xiaojiao at bumulong, hindi ko akalain na ganoon kataas ang posisyon ng Pharmacist Pavilion sa Southern Ocean. Tinatrato lang nila ang mayayaman at kapangyarihan. 1 milyon lang ang consultation fee. Nakatingin sa ibaba ng mga ordinaryong tao, sa kanila. Si Vice Pavilion Master, Zhou Qi, ay may natural na ekspresyon at sinabing may palihim, lahat, sa taong ito ay limitado ang lakas ng tauhan ng Pharmacist Pavilion. 100 pasyente lang ang natatanggap nila. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, isang alon ng panghihinayang na boses ang umalangaw sa karamihan. Muling ngumiti si Zhou Qi at sinabing, lahat, huwag magpanik. Ang Great Returning Sun Wine ng Pharmacist Pavilion ay ibebenta pa rin sa publiko. Sa pagkakataong ito, taimtim kong ipakikilala sa lahat ng presidente ng Jiang na si Jiang. Ang bagong repairing ointment na ang ipinakilala ng Jiang sa taong ito ay napaka-epektibo. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng kanilang repairing ointment at ipinamahagi sa lahat. Dahil ito ay inirerekomenda ng Deputy Pavili Master ng Pharmacist Pavilion, lahat ay malugod na tinanggap ito. Isa-isa nilang binuksan ang mga kahon ng gamot at masiglang nag-usap. Nagpatuloy si Zhou Qi, ang Pangulong Jiang na ito ay dating pinuno ng National Clinic ng Yanxia. Ang posisyon ng National Clinic sa Yanxia ay katumbas ng Pharmacist Pavilion. Siya ang nag-imbento ng repairing ointment. Ngayon, si President Jiang ay nagpaplanong magtayo ng isang sangay na kumpanya sa Nanyang, at paprotektahan ng Pharmacist Pavilion ang repairing ointment. Nakatayo sa malayo si Alex Dixon. Nang makita niya si Jiang Shuaimang na nakangiti at bumabati sa mga tao sa paligid niya, medyo natarante siya. Si Jiang Shuaimang ay nag-claim na siya ang inventor ng repairing ointment, at pagkatapos ay pumunta sa Southern Ocean upang itaguyod ang repairing ointment. Bakit siya, bilang presidente ng Joint Ventures of Pharmaceuticals, ay hindi alam ang tungkol dito? Sa oras na ito, lumabas si Zhou Qi ng 4 na bote ng Great Yang Wine at tinanong kung sino ang nangyari nito. Biglang parang kawali ang mga tao habang nag-aaway. Magbabayad ako ng 5 milyon para bilhin silang lahat. 7 milyon, bibilhin ko lahat. Huwag mo akong awayin, kukunin ko lahat ng 10 milyon. Nakipagkumpetensya ang mga tao sa isa't isa para sa 4 na bote ng Great Yang Wine. Tumayo si Chen Xiaojiao sa tabi ni Alex Dixon at galit na sinabi, Elder Brother Alex, itong repairing ointment ay halatang recipe mo, paano ito naging may apelyidong Jiang? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Nadama niya na kakaiba para sa iba na gawin ang ganoong bagay, ngunit normal para sa isang mapagkunwari na tao tulad ni Jiang Shuaimang na gawin ito. Ang lalaking ito na si Jiang ay walang alam tungkol sa ibang bagay, ngunit alam niya kung paano manloloko at manloloko ng mga tao. Isa pa, siya ay may makapal na balat, at ang kanyang bibig ay puno ng kasinungalingan. Siya rin ang pinakawalang hiyang tao na nakita niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang joint ventures na ginawa ng joint ventures ay mas production lamang ayon sa formula. Ang mga Alex Dixon na personal na ginawa ni Alex Dixon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng 9 Profound Haze Scripture, at ang nakapagpapagaling na epekto ay 100 beses na mas mataas. Ang kahon na ibinigay niya kay Ruan Lingzhu ay personal niyang ginawa. Hindi, gusto ko siyang ilantad. Galit na sabi ni Chen Xiaojiao. Huminto si Alex Dixon at umiling. Maghintay tayo at tingnan. Ang joint ventures ay nagkaroon ng kanyang mga bahagi. Kung talagang gusto ni Jiang Shuili na buksan ang Southern Ocean Market at ipadala si Jiang Shuaimang upang tuklasin ang daan, hindi nararapat para sa kanya na ilantad si Jiang Shuaimang ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at tinawag si Jiang Shuili. Mabilis na nakakonekta ang telepono. Maikling ipinaliwanag ni Alex Dixon ang bagay. Malungkot na sinabi ni Jiang Shuili, itong ika-4 na tiyo. Hiniling niya ang lolo na magmuni-muni sa bahay. Hindi rin niya alam kung saan siya nakipagkaibigan sa rehiyon ng Southeast Asia. Sinabi niya na gusto niyang pumunta sa Southeast region para makipagtulungan sa iba at magtapon ng repairing ointment sa Southeast Asian market ay hindi ako pumayag sa huli,
nakatanggap si fourth uncle ng isang pambihirang pagkakataon at kusang loob na pumunta doon. Sino ang nakatrabaho niya? Dumilim ang mukha ni Alex Dixon. Napakunot noo ni Jiang Shuili at nag-isip ng matagal bago sinabing, sa tingin ko isa siyang mayaman sa Mian Realm. Ang pangalan niya ay, was something. Washali. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at pinutol ang usapan. Oo, mukhang siya iyon. Sabi ni Jiang Shuili, hindi ko kilala ang taong ito. Hahanap lang sana ako ng magtatanong tungkol sa background ng taong ito. Ang aming Jiang family ay hindi isang lugar kung saan maaari ang sinuman magtulungan. Sinabi ni Alex Dixon sa malalim na boses, naiintindihan ko. Pagkasabi noon ay ibinaba na niya ang telepono. Hindi niya akalain na ang Jiang guy na ito ay magkakaroon ng ganitong kahabaan. Siya ay kinokontrol ni Old Master Jiang sa Yan Capital, at ngayon ay konektado siya kay Washali mula sa Southern Ocean. Si Chen Xiaojiao, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpanteng ang tenga. Hindi niya maiwasang magtanong, Kuya Alex, ano ang nangyayari? Nag-isip sandali si Alex Dixon pagkatapos ay sinabi sa kanya ang tungkol sa joint ventures, pati na rin ang loob sa pagitan nila ni Jiang Shuaimang sa Yan Capital. Matapos marinig ito ni Chen Xiaojiao, sinabi niya si Jiang Shuaimang at sinabing, itong uri ng kasuklam-suklam na tao, kailangan kong ilantad siya. Kabanata 634. Sa sandaling ito, lumapit si Washali na may ngiti sa kanyang mukha at nakipagkamay kay Jiang Shuaimang. May intimate attitude silang dalawa, at halatang pamilyar sila sa isa't isa. Umiti si Jiang Shuaimang at inihayag sa karamihan. Ipahayag ang isang magandang balita sa lahat. Kami, ang Jiang family ng Yan Capital, ay nagpasya na bumuo ng isang kasunduan sa pakikipagsosyo kay Mr. Washali ng Five Yang Association. Magtatatag kami ng isang kumpanya ng parmasyutiko sa katimugang rehiyon ng Mian Realm. Mula ngayon, ang buong Southern Ocean ay makakabili na ng Divine Medicine Repairing Ointments na personal kong binuo. Higit pa rito, mula ngayon, kahit kailan ay bagong gamot na ginawa ng joint venture company ng Jiang ay magiging online sa rehiyon ng Southern Ocean sa parehong-parehong oras. Masiglang nag-usap ang mga tao. Ang ilan sa mga cross-border na mga ngalakal na madalas pumunta sa Yan Capital ay matagal nang nakarinig ng reputasyon ng joint venture company. Nagkaroon din sila ng kaunting pangunawa sa repairing ointment at agad na nagmadaling mag-order. Lalo na ang ilan sa mga boss ng mga pharmaceutical company. Nang maamoy nila ang business opportunity ay agad silang sumugod para bumili. Ang gayong banal na gamot kahit na sa Yan Capital, ang pangangailangan para dito ay hindi matugunan ang pangangailangan. Naubos na ang batika at nakapila na ang mga order hanggang sa susunod na taon. Ngayon, kung sino ang unang nakakuha ng order ng Nanyang ay kukuha ng inisyatiba sa merkado. Maraming mga amo ang nanghihinayang sa kanilang mga puso. Tahimik nilang sinumpa ang katalinuhan ni Washali. Nang makitang hindi madaling gawin ang talagang kinuha niya ang inisyatiba at pumunta sa Yanxia upang talakayin ang isang partnership sa Jiang family. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pag-alam mamaya. Kung sinamantala sana nila ang pagkakataong makipagtulungan noon, nakakuha sana sila ng gintong bundok. Nagsisiksikan ang mga tao na umorder ng maramihan, at naging maingay ang eksena. Binuksan ni Washali ang isang bote ng champagne at tumawa ng malakas. Sa hinaharap, bukod sa pagbili ng mga minahan, maaari mo ring puntahan at hanapin ako kung gusto mong bumili ng gamot. Simula ngayon, ako, ang Haring Ginto, ay mapapalitan na ng hari ng mga pharmaceutical. Lahat, may tutol ba kayo? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa karamihan. May opinyon ako. WHO. Tumigil sa pagngiti si Washali at umungol. Nang marinig niya ang malamig na boses na ito, ang ngiti sa mukha ni Jiang Shuaimang ay biglang nag-freeze, pagkatapos ay nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. What the hell? Bakit pumunta dito ang lalaking Dixon na ito? Lahat ng mata ay nakikipag-ugnayan kay Alex Dixon. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at mahinang sinabi, ang joint ventures ay hindi makikipag-ugnay sa iyo, at magiging imposible para sa amin na gawin ito sa pagtulong. Makipagtulungan sa mga basurang tulad mo. Mayroon ka bang anumang oras?
Malinaw at malinaw ang kanyang boses, at naririnig ito ng lahat ng naroroon. Si Washali ay labis na nagalit, at ang kanyang mukha ay naging kulay ube. Gusto niyang patayin si Alex Dixon gamit ang isang sibat, ngunit hindi niya maisip kung ano ang background ni Alex Dixon, kaya napigilan niya ang kanyang galit at sumigaw, "Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan kay Pangulong Jiang. Isang taong may katayuan mo. Walang karapatang magsalita dito. Ganun ba?" Bahagyang ngumiti si Alex Dixon at napangiti sa malamig na boses, "Jiang Shuaimang, sabihin mo sa kanya kung paano ako." Ito. Dixon Alex Dixon. Naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang. Ang kanyang eleganteng kilos ay ganap na nawala, at siya ay mukhang nalilito. Malamig nang umuso si Basung at sinabi kay Ang Shanming, "Young Master Ming, hindi kumuha ng permiso ang bodyguard mo sa kanyang amo, at nagsasalita lang siya ng walang kaparaanan. Kulang talaga sa disiplina ang mga bodyguard ng Ang Shan family mo." Umisi si Ang Shanming. Sabi niya, lintong. Si Mr. Dixon ay kayang magsalita ng kahit anong gusto niya. Iyan ang kalayaan niya. Kailangan mo bang pakialaman ito? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Basung. Sa sobrang galit niya ay nakapagpigalang siya ng ilang salita pagkatapos ng mahabang panahon. Lalong nagkakagulo ang Ang Shan family mo. Sumigaw si Washali, "May tao, itapon mo ang batang ito sa ilog. Huwag mong sirain ang kasunduan sa pagitan namin ni President Jiang." Bago pa siya makatapos, biglang sumigaw si Alex Dixon, "Jiang Shuaimang." Isang malamig na saway ay parang kulog. Sa sobrang takot ni Jiang Shuaimang ay nanginginig siya. Siya subconsciously sinabi, "Oo. Oo." Nang makita si Jiang Shuaimang sa harap ni Alex Dixon na parang daga na nakakakita ng pusa, agad na nakita sa mukha ni Washali ang nagulat na ekspresyon. Nawalan din ng salita ang mga tao. Si Jiang Shuaimang ay bumalik sa kanyang katinoan. Siya ay labis na nagalit, ngunit hindi siya nang ahas na labanan si Alex Dixon. Kinailangan niyang kumagat ng bala at sabihing, "I'm sorry, Mr. Washali. Ang ating kasunduan sa pakikipagtulungan ay hindi wasto." "President Jiang, nagbibiro ka ba?" Mukhang nabigla si Washali. Halos lumuwa ang eyeballs niya. Tinuro niya si Alex Dixon at sinabing, "Hindi ba nagbibiro ang batang ito? Bodyguard lang siya. Don't tell me nakikinig ka sa kung ano man ang sasabihin niya. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Ito si President Jiang, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Yan Capital. Isang taong maaaring maging sanhi ng panginginig ng lupa sa pamamagitan lamang ng isang selyo ng kanyang paa sa Yan Capital. Ang kayamanan at kapangyarihan ni Jiang ay ilang beses na mas malaki kaysa sa lahat ng mga ari-arian sa katimugang rehiyon. Si Washali ay gumastos ng maraming pera at sinubukan ang kanyang makakaya upang magkaroon ng koneksyon sa pamilya ni Jiang. Malapit na siyang kumita ng malaking pera at monopolyo ang pharmaceutical market sa Southern Ocean. Hindi niya inaasahan na ang mga salita ng isang bodyguard ay magiging sanhi ng lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap na mawala ng saysay. Si Washali ay labis na nagalit. Hinawakan niya ang balikat ni Jiang Shuaimang at sinabing, "President Jiang, sabihin sa kanya na ikaw ay mula sa isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Sabihin sa batang ito na umalis dito." Naramdaman ni Jiang Shuaimang ang matinding pananakit sa kanyang balikat. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, ngunit hindi siya naglakas loob na tumanggi kay Alex Dixon. Tiniis niya ang sakit at ngumiti ng matamis. "Mr. Washali, sa tingin ko, dapat nating kalimutan ang tungkol sa pagtutulungan nito. Pag-uusapan natin ito sa hinaharap kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Isulat mo." Sa sobrang galit ni Washali ay nanumpa siya sa mismong lugar, "President Jiang, maaari mong kurutin ang batang ito hanggang mamatay gamit ang isang daliri. Bakit ka natatakot sa kanya?" Sa oras na ito, isang malinaw at malambing na halakhak ang biglang umalangaw sa karamihan. "Dahil ako, si Kuya Alex, ang amo niya. Bilang isang subordinate, bakit hindi siya nakikinig sa kanyang amo?" Boom! Agad na sumabog ang karamihan. Shock! Paano ito nangyari? Iyon ay si President Jiang mula sa isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital, at isa talaga siyang subordinate ng isang bodyguard. Hindi ba't tumakbo si Alex iyon na ang yaman Dixon ay nagpadala ng dumurog sa Jiang family? Natahimik ang lahat sa paligid.
Maging ang bibig ni Ang Shanming ay kalahating nakabuka, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Kung ganoon talaga, ang kayamanan ng Ang Shan clan ay mabibilang lamang bilang isang maliit na daliri sa harap ni Master Dixon. Natulala si Washali sa mismong lugar. Nagbago tuloy ang ekspresyon ng mukha niya. Sa wakas, tinanong niya si Jiang Shuaimang nang hindi makapaniwala, President Jiang. Siya, totoo ba ang sinabi niya? Puno ng pait ang mukha ni Jiang Shuaimang, at patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang joint ventures ay talagang kay Alex Dixon. Gayunpaman, inilihim niya ito kay Washali sa simula pa lamang. Tinawag niya ang kanyang sarili na President Jiang at dinaya pa niya ang maraming pera mula sa kanyang amo. Kung malantad ang katotohanan, natakot siya na malagay siya sa malaking gulo. Tiningnan ni Chen Xiaojiao ang kanyang duwag na tingin at ngumuso ng sarkastiko. Sumigaw siya, magsalita ka. Jiang Shuaimang, hindi ka mataas at malakas ngayon. Paano ka naging malambot na itlog ngayon? Guan. It's none of your business. Nakonsensya si Jiang Shuaimang kaya hindi man lang niya nagawang tingnan si Alex Dixon. Puno ng malamig na pawis ang buo niyang katawan. Dumura si Chen Xiaojiao at pinagalitan, tignan mo na parang aso ka. Hindi ko akalain na magiging ganito kakawalan Gia. Ang repairing ointment ay malinaw na akin, ang formula ng gamot ni elder brother Alex, ngunit sinabi mo talaga na ito ay iyong sarili, formula ng gamot. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong makapal ang balat na tulad mo. Boom! Ang mga tao sa paligid ay muling sumabog sa gulat. Ang repairing ointment ay talagang naimbento ni Alex Dixon. Iyon ay isang banal na gamot. Isa rin ito sa pinakasikat na produkto sa Jiang family, at marami itong pera. Ang lahat ng mga distributor ay pinipiga ang kanilang mga ulo, gustong makakuha ng isang order. Ito ay talagang isang race eta na ginawa ng isang bodyguard. Anong uri ng background mayroon si Alex Dixon? Kabanata 635. President Jiang, magsabi ka ng isang bagay. Nakita ni Washali na walang sinabi si Jiang Shuaimang, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding liwanag. Tinitigan niya si Jiang Shuaimang nang may pagdududa. Naghiyawan din ang mga tao sa paligid. President Jiang, ano ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Ito ba ang race eta ng bodyguard na ito? Bilisan mo at ipaliwanag mo sa lahat na ang Dixon na lalaking ito ay nagsasalita ng walang kaparakan. Puno ng malamig na pawis ang ulo ni Jiang Shuaimang at paulit-ulit siyang nagrereklamo sa kanyang puso. Wala siyang choice kundi kagatin ang bala at mautal habang sinasabi, broken. Preparing ointment ay naimbento niya. Patent niya talaga iyon, pero bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Washali, at hinawakan niya ang kanyang kwelyo. Jiang Shuaimang, niloko mo ako, tama. Hindi. Mr. Washali, ikaw, makinig ka sa paliwanag ko. Natarante si Jiang Shuaimang at mabilis na sinubukang purihin siya ng nakangiti. Mabangis ang ekspresyon ng mukha ni Washali. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa banal na epekto ng repairing ointment, at gumastos siya ng malaking pera sa lalaking ito na si Jiang. Nagplano rin siyang mamuhunan sa pagtatayo ng pabrika ng parmasyutiko sa Katimugang Karagatan upang sama-samang mapaunlad ang minahan ng ginto. Hindi niya akalain na pagkatapos ng lahat ng oras na ito, ang patent ng repairing ointment ay talagang si Alex Dixon. Napaungol si Washali sa galit, so, si Alex Dixon ang amo mo. Damn it! Talagang niloko siya ng lalaking ito na si Jiang, at handa siyang bayaran ang pera at magsikap pa. Natakot si Jiang Shuaimang kaya't mabilis siyang umiling. Siyempre hindi. Ito. Paano ito posible? Ang Jiang family natin ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Sa sandaling ito, nanunuya si Chen Xiaojiao. 4 na malalaking pamilya. Kung gayon bakit hindi ka naglakas loob na sagutin ako ng diretso? Karapat-dapat kang tumawag ng miyembro ng 4 na dakilang angkan. Gusto mo bang ilantad ko ang lahat ng malilim na gawain na ginawa mo sa nakaraan? Walang hiya na bastard. Hindi ko akalain na ang Jiang family ay magkakaroon ng isang walang hiya na gaya mo. Sa tingin ko nasa loob ka na ng 40. Bakit hindi ka pumasok sa kindergarten? Hindi ba't hiniling ng guro sa iyo na matuto ng etiketa, hustisya, and shame?
Niplagi-arise mo ang race 8 ni Kuya Alex at tinawag pa niya ang sarili niya na Presidente Jiang. Paulit-ulit niyang tinanong at pinag-uusapan siya na parang machine gun. Pinagalitan niya si Jiang Shuaimeng hanggang sa manginig ang buong katawan nito, at hindi man lang siya naglakas loob na sumagot ng kahit isang salita. Sa huli, dumura pa si Chen Xiaojiao at pinagalitan. Basura. Kinagat ni Washali ang kanyang mga ngipin, hinawakan ang kwelyo ni Jiang Shuaimeng at galit na umungol. Totoo ba ang sinabi niya o hindi? Ako. Napuno ng kahihiyan ang mukha ni Jiang Shuaimeng. Sa sobrang takot niya ay kinilig siya. Sa kritikal na sandali na ito, bigla siyang nagmulat ng mata at nawala ng malay sa entablado. Natigilan ang mga tao sa ibaba ng stage. Napataas din ng kilay si Alex Dixon at sarkastikong tumawa. Gaya ng inaasahan kay Jiang Shuaimeng, na may pinakamakapal na balat. Sa kritikal na sandaling ito, talagang nagkunwari siyang nahimete. Saglit na nagulat si Washali at agad siyang sinampal. Gumising ka na, pero 4 o 5 sunod-sunod niyang sampal. Napapikit na lamang si Jiang Shuaimeng at hindi kumikibo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at hinayaan siyang tamaan siya. Hindi man lang niya binuksan ang kanyang mga mata. Napailing si Alex Dixon dahil sa kalmadong ito. Kapag ang makapal na balat na paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay isang matalas na sandata lamang, hindi naapektuhan ng mga espada at sibat. Kapag ang mga tao ay kasuklam-suklam, hindi sila magagapi. Namamaga ang mukha ni Jiang Shuaimeng, at namumula ang mga kamay ni Washali. Wala talaga siyang magawa sa lalaking ito na si Jiang, at galit niyang sinipa siya palabas ng stage. Siyempre, hindi siya nang ahas na patayin si Jiang Shuaimeng, kung hindi, tiyak na magdudulot ng gulo sa kanya ang pamilya ni Jiang. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng sagot ni Jiang Shuaimeng, kaya talagang hindi niya maisip kung ano ang background ni Alex Dixon. Nag-alinlangan din si Basung, at nagtanong, Mr. Dixon, ikaw ba talaga ang boss ni President Jiang? Ang kanyang saloobin ay higit na magalang. Ang mga taong ipinadala niya ay hindi malaman ang background ni Alex Dixon kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya. Ang alam lang nila ay galing siya sa Jinling of Summer. Kung talagang may ganoong kalaking kapangyarihan si Alex Dixon, natatakot siya na kailangan niyang mag-ingat. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ang problema ko, hindi kailangang malaman ng mga hindi importanteng tao. Ang repairing ointment talaga ang aking race 8. Hinawakan ni Basung ang alikabok sa kanyang ilong. Medyo nahihiya ang ekspresyon niya pero galit na galit din siya sa puso niya. Siya ang pangalawang pinuno ng Ba family sa White River City. Ang batang ito ay talagang hindi nagbigay sa kanya ng anumang mukha. Natatakot na siya na ginagamit lang ito ng Dixon guy na ito bilang dahilan para magpakitang gilas. Kung hindi, kung talagang makapangyarihan siya, paano siya magiging bodyguard sa ilalim ni Ang Shanming, na isa lamang basura? Sa pag-iisip, naging malamig na naman ang ekspresyon nito ni Basung. Naisip niya sa kanyang sarili, magpadala ng maraming tao para malaman ang higit pa tungkol kay Alex Dixon. Nang marinig nila na ang repairing ointment ay talagang race 8 ni Alex Dixon, ang mga tao sa paligid ay agad na kumulo. Hindi katakataka na ang mga salita ni Alex Dixon ay naging dahilan upang hindi maglakas loob na magdesisyon si Jiang Shuaimeng. Siya pala ang patented na tao. Agad na sumisik ang mga tao sa paligid sa gilid ni Alex Dixon. Mr. Dixon, handa akong magbayad ng 100 milyong metro para mapaunlad ang Southern Ocean Pharmaceutical Market kasama mo. Kailangan mo lang magbigay ng formula. Boss Dixon, hindi ko alam kung interesado kang magtrabaho sa akin. Hindi mo kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Ako na ang bahala sa lahat ng investments. Ang shares ay hahatiin sa 50%. 64. Handa akong hayaang magkaroon ng 60% ng mga bahagi. Wala kang kailangan pang pakialaman kung hindi ang pagbibigay ng repairing ointments. Ang karamihan ay nag-aagawan upang bumili ng patent para sa Alex Dixons mula kay Alex Dixon sa merkado ng Southern Ocean. Alam ng lahat na hanggat maaari nilang magtagumpay si Alex Dixon, ito ay katulad ng pag-agaw ng isang gintong bundok. Ang bibig ni Washali ay kalahating bukas, ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang at galit. Ito ay malinaw na isang pagkakataon sa negosyo na nakuha niya ng napakahirap,
At gumastos pa siya ng maraming pera sa walang kabuluhan. Pero ngayon, lumipad na talaga ang nilutong pato. Kung alam niya nang mas maaga na si Alex Dixon ang may hawak ng patent para sa medicinal formula, hindi na niya kailangan na pabor kay Jiang Shuaimeng, lalo na't huminga ng masama kay Alex Dixon. Nang makita ang karamihang nag-aaway dahil sa race ATA, pilit nang umiti si Washali at sinabing may nakakatakot na ngiti, Mr. Dixon, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan noon. Ngayon humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Handa akong mamuhunan ng 50 milyon para humingi ng tawad sa iyo. Naghanda na ako ng isang pabrika ng parmasyutiko sa South District, at umaasa akong mabuo ito sa iyo. Si Washali ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Kukuha ako ng 30%. How about you take 70%? 37. At si Alex Dixon ay hindi kailangang magbayad ng 1 sentimo. Ito na ang nakitang konsesyon. Higit pa rito, ang mga nakapaligid na may tindahan ay kahit na pinansyal na gawin ito. Ito ay katumbas ng Alex Dixon na nakahiga, at siya ay makakakuha ng tuloy-tuloy na kita. 3 sunod na beses itong sinabi ni Washali, ngunit hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon. Hindi na lang niya pinansin. Galit na galit si Washali kaya naging berde ang mukha niya. Naikuyom niya ang mga kamao at napalunok ng mariin. Itong si Dixon na lalaking ito ay hindi binigyan ng kahit anong mukha. Maaalala niya ang sama ng loob na ito. Nang makita ang mga taong nakapalibot kay Alex Dixon, hindi na napigilan ni Basung ang sarili. Nakangiting pumunta siya sa harap at sinabing, Mr. Dixon, ang mga ba natin ay maraming koneksyon sa Mian Realm. Sa tingin mo ba may pagkakataon tayong magtulungan? Hindi. Hindi na siya hinintay ni Alex Dixon na tapusin ang kanyang mga salita at matapang na tumanggi. Muling nontog si Basung sa pader at halos mawala lahat ng mukha niya. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ito ang White River City. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob nitong si Dixon na magiging sobrang yabang, dahilan para hindi siya makababa ng sunod-sunod na entablado? Si Deputy Zhao ng Pharmacist Pavilion Master, ay sumasalamin sa karamihan at sinabing, Mr. Dixon. Lahat kami ay mula kay Yanxia. Kung bibigyan mo kami ng patent para sa race ATA, kung ikaw at ang iyong pamilya ay pupunta sa Pharmacist Pavilion para sa konsultasyon sa hinaharap, huwag makipag-appointment para sa iyong pagdating, at ang Pavilion Master ay personal na mag-diagnose ng iyong sakit. Ang Great Young Returning Y ng Pharmacist Pavilion bawat taon. Ano sa palagay mo? Natakot si Zhou Qi na ang kondisyong ito ay hindi sapat, kaya itinapon niya ang isa pang mabigat na kondisyon. Basta bibigyan mo ako ng race ATA, matatanggap kita bilang alagad ko.